Si Baste Duterte hanggang ngayon, Barbie pa din. Ano? Barbie pa din. Hindi, pero dito ho muna tayo mga bossing. No? Dito muna tayo, umpisahan natin sa ganito. Oh. Ito, oh. Sino po yung lalabas dyan mga boss? Sino po ang lalabas dyan mga kababayan? Tignan niyo po, oh. Gusto nyo mag-jumping jack? Naku po, mga bossing! Ang sakit sa dibdib ng mga DDS ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Alam nyo naman po, di ba? Yung mga uto-uto na mga DDS, paniwalang-paniwala po sa stage 4 cancer daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, eto, sunog na naman po ang mga tatanga-tanga, uto-uto na mga DDS. Paano ba naman kasi? Ang bilis mga maniwala. Maglabas lang ng konting walang katotohanan na balita o mag-vlog lang yung mga vlogger nila nang si Kesyo si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa room 3 o 4 doon sa sa St. Luke's. Maniniwala na kagad. O paano yan mga DDS? Tingnan nyo, i-atras kong konti ha. Gusto nyo mag-jumping jack? Yan pong pagja-jumping jack na yan mga kababayan, hindi po hindi po madali yan. Lalo na po sa edad ni Pangulong Bongbong Marcos ha. Sabi ni Sir Archie Beroya, ang lakas-lakas ng Presidente Marcos Jr. kung ano-ano ang pinaniniwalaan ng mga tatanga-tanga. Sabi ni Annalyn Ando, napapahiya na naman sila. Alam nyo yung susunod nilang naratibo. Balik na tayo sa flood control. Ganyan na naman pala. Ganyan na naman po, mga bossing, ang sasabihin ng mga yan. Kasi napahiya. Di ba? Umpisa na natin. Balik na tayo sa flood control. Yan lang naman ang gusto namin, lumabas ang presidente. Pero grabe yung kanilang mga ibinalita at kanilang mga binlag, ha? Ang kanilang mga binablog, si Kitty Duterte daw may tulo. Ay, sorry. Hindi yun. Pero nakita ko yun sa Facebook. Nakita ko sa Facebook, sa YouTube o kung saan mang platform, may mga nagbablog si Kitty Duterte daw ay yun. Pero hindi tayo sigurado doon. Okay, mga kababayan. Pero ito, fokusan natin ng Pangulo. Total naman, ilang linggo na silang paulit-ulit kay Pangulong Bongbong Marcos na magpakita. Pati nga si Banat Bay, di ba? Nagbablog na si Pangulong Bongbong Marcos daw hindi na nagpapakita. Ang alam ko na hindi nagpapakita, mga bossing, ay walang iba kung hindi si Bato de la Rosa. Di ba? Uy, umiiyak Umiiyak si Tito Ebanghelio. Nabubudol lang kayo ng vlogger na to. Tayo pa ang nambubudol, mga kababayan. Putang ina, yung mga vlogger nila, pagkakapal ng mga nguso, mga bossing, ang babantot ng itsura, pero pinapaniwalaan nila. Ganyan po yung mga DDS. Ang babantot ng itsura ng mga vlogger nila. Tingnan nyo naman tayo, kada harap tayo, kahit bagong gising tayo, kada harap tayo sa sa platform o sa YouTube, mga bossing, o sa camera, bagong goli tayo. At lagi pong may materyales, lagi pong may ebidensya ang mga ipinapakita nating mga video, ang mga ipinapakita natin at mga itinatopic natin. Di ba, I am Batman? May umiiyak na DDS dito. Diyan ka lang, walang magsisipa sa DDS dahil, ulam natin sila. Di ba? Game. Ito sabi ni Music Stories, robot na daw si PBBM. Sabi ng isang DDS. yung si Bornek, may pinapakalat na naman niya yun, ha? Kesyo daw po, nung panahon daw nang nasa kung saang lugar sila si Pangulong Bongbong Marcos, patay na daw. Patay na daw. At pinsan o kung sino na lang daw pong kamuka itong nasa harap natin. Sabi ni Merly Belen, lahat gulo ang ginagawa nila. Yang sinasabi ni Baste, below the belt na daw po yan. Alin po yung ulo lang ni Bongbong Marcos. Ang gusto natin,
baka ulo ng ratbo po ni Pangulong Bongbong Marcos ang gusto ni Barbie. Tuloy mo na. Babalikan natin si Baste. Ang bira. Sabi, oy, kapag kayong pagbigla tayong merong nagiging komento o ano no, tinatalakay tungkol sa ratbo, napapalabas yung founder ng Cereza Post. Shout out sa iyo ha. Chai Chair at condolence sa kay tatay, okay? Biglang napapalabas mga kababayan eh. Hindi, bakit? Sisigaw-sigaw si Baste. Ulo lang ni Bongbong Marcos! Yung gusto natin! Yung pala, ulo ng ratbo yata ang gusto, mga kababayan. Paano? Barbie! Di ba? Tuloy natin si Pangulo. Patuloy nating pasakitin ang mga dibdib ng mga DDS. Can you tell everyone na maganda sa akin? Sa lukuhan. Ayan this is, hindi it's at the tape. It is, I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. Nandyan, pag-uusapan yung excise tax. At sakto doon sa mga topic at doon sa hinihiling ng mamamayang Pilipino. Nandyan na din po si Ma'am Neng Gigi. Game tuloy. So this is been done today. And Kaya ang susunod na idadahilan ng mga DDS dito, Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, pag sinunod natin yung tay ikaw naman, utaatay yun. Pag sinunod, pag yung di ba nakita natin ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, yung nagja-jumping jacks, hindi ho madali yun sa edad ng Pangulo, mga kababayan, pero nakita nyo naman, minani lang po. Ako po, mga bossing, nagsimula ako bilang isang fitness instructor o personal trainer ho, mga kababayan. At alam ko, yung kapasidad po, bawat edad ng tao, kung ano yung kayang gawin. Di ba? At sa nakikita ko po, bilang matagal ng personal trainer, 2020 pa lang ho, 2005, 2006 ako nagsimula. Sa nakita ko sa pagja-jumping jacks ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang batak po. Batak! Oo, batak! Sa ensayo, sa gym, mga kababayan. Diyan. Hindi ho madaling gawin yon at hindi po basta-basta magagawa lang yon nang walang ehersisyo at ensayo, mga bossing. Di ba? Paano na yan, mga DDS? Tutuloy ko pa, ha? I challenge anyone who are saying that I am sick. Ay! Pangulo! Dahan-dahan. Baka isipin nung iba, china-challenge mo si dating Pangulong Duterte, putik na yun. Kapag kayon ang gumawa yun, deads. Hindi ho. Nakita nyo naman ho, mga bossing, kapag kanong lumakad doon saan ba yun? Sa entablado. Tagilid na ho, yung maglakad, di ba? Pag gano'n na, inaakay na nga nila Bongo. Nung nakita nyo naman po doon sa ICC, habang nagsasalita, ang bagal na magsalita. Ay, Davidson. Kala mo, sasali sa party doon sa kanto, may kids party, sasali doon sa pahabaan ng pagbigkas ng pangalan. Pag yun ang gumawa, pag tay kayo naman, atay yun. Mga bossing, 81 anyos, tapos nakita nyo, tagilid na ho. De hinsu kaya, mga kababayan. No? Hindi ho. Tsaka ang napapansin ko, kada paninira nila, kada paggaganyan ho nila, doon po sa kanila nababawasan Biruin mo, yung litratong nakita natin doon sa Facebook, ilan na yung nabawasan sa kanila? 4 na. Baka sumunod pa yung humawak sa dibdib habang nasa entablado nung birthday ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman po natin pinapanalangin o ayaw naman po natin na mangyari sa kanila yung mga ganon. Pero napapansin lang po natin, parang binabalikan sila ng karma. That they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Ano kaya, no? Biglang sabi ng Pangulo sa akin,
Mark Ramos, ikaw ay personal trainer, no? Halika. Ikaw na lang ang personal trainer ko. Umuwi kaya ako. Eh, syempre, trabaho yun, mga kababayan. Papalakasin mo ang Pangulo. Syempre, pwede, if the price is right. Di ba? If the price is right, syempre, trabaho yun, mga kababayan. Uuwi ako ng Pilipinas. Iiwanan ko lahat ng pinagkakakitaan ko dito para sa Pangulo. O, di ba? Tuloy. Pero no, malay mo. Hindi, pero ako ho, naniniwala bilang personal trainer at matagal na po na fitness instructor, mga bossing. Yung relasyon po kasi, mga kababayan, ng personal trainer at nung kanilang client, hindi mabubuwag yan. Mahirap po. No? Talagang hindi po madali na magpalit basta-basta ng personal trainer. At kung sino man yung trainer, no, ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay naku, saludo po sa inyo. Napakahusay nyo. Sa edad ng Pangulo na ganyan ay nakukuha pa na mag-jumping jacks, mag-ehersisyo. Saludo ako sa inyo. Sir, madam, o kung sino man yung personal trainer ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman Tapos, diretso pa magsalita. Nakailan yun? Nakalima o anim? Na jumping jacks ang Pangulo, tapos rekta magsalita, natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alamin ngayon, Sir, Pangulo. No, mahal na Pangulo. Alam po namin mabait kayo. Pero hiling po sana namin, wag lang pong palagpasin. No? Hiling po sana namin talagang pagbayarin po yung mga taong gumagawa ng mga fake news. Sa inyo, alam namin, wala po yun, hindi nyo papatulan. Pero po, yung mga nabibiktima at yung mga kawawang mga kababayan natin Pilipino na pinapakain nila o pinifeed nila nung maling impormasyon, nakakaawa po. No, sabi ni Kimi Barrera, pero namayat siya ng husto sa stress, kawawa naman. Hindi po, nagda-diet ang Pangulo. Di ba nga nagkaroon siya ng sakit? At kinakailangan mag-dieta, piliin yung mga kinakain. Pero malusog ko, maganda yung aura ng kanyang muka. ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, alam na po namin, Pangulo, hindi naman po namin kayo pinapangunahan, no? Pero suggestion po namin ay papanagutin nyo po. No? Papanagutin po. I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had everything. My numbers are. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ko ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. Yun yung huling yun po yung huling sakit ng Pangulo. Ano po? Ayun, mukhang gumaling na din yung diverticulitis. So that was what? 2.5, 3 months ago? Mga ganun. So, that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months, and even then, it was just to have a CAT scan, because the CAT scan, to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed, and it was, and I'm done. My diet is back to normal. Nasaan na yung mga DDS na nandiyan kanina? Na sinasabi nauto ko lang daw kayo o inuuto ko lang daw kayo. Baka kayo ang inuuto ng mga vlogger ninyo na yung iba merong yung ano tawag dun sa may banel sa kilikili